Sa malapit na hinaharap, ang mga bilanggo ay hindi na ikinukulong sa mga rehas. Ngayon, binubuno nila ang kanilang buong hatol habang natutulog sa isang malalim na coma na tinatawag na hypersleep. Malinis ito, automated, at mas mura kumpara sa mga ordinaryong kulungan. Subalit ang karanasang ito ay pwedeng magdulot ng matinding trauma. Kaya naman, ginigising ang mga preso kada ilang taon para i-check kung maayos at stable pa ang kanilang pag-iisip. Ngayong araw, ginagawa ni Dr. Levi ang rutina na pag-check sa mga preso. Ipinapakita niya sa kanila ang mga larawan ng kanilang pamilya at tinatanong sila para makumpirma kung kilala pa nila ang kanilang sarili, kung nasaan sila, at kung ano ang kanilang nagawang kasalanan. Ang isip ng mga preso ay walang malay sa paglipas ng panahon, kaya madalas silang magtanong kung anong taon na. Ang tingin nila sa kanilang sarili ay kamukha pa rin nung araw na pinatulog sila, pero ang totoo ay tumanda na ng husto ang kanilang mga katawan. Si Dr. David ay isa pang psychologist na tumutulong din sa isang preso na balikan ang kanyang mga alaala. Sumusumpa ang lalaki na hindi niya pinatay ang kanyang asawa, pero may 12 taon pa siyang natitira sa kanyang parusa. Ipinakita sa kanya ni David ang isang video message na iniwan ng kanyang anak na babae, pero lalo lang itong nagpulales sa sitwasyon dahil hindi pa siya napapatawad nito sa kanyang krimen. Sinabi ng preso na isa itong pagpapahirap bago siya muling ibinalik sa pagtulog. Habang ibinabalik ang preso sa silid tulugan, nahulaan ni Valley na ang lalaking ito ay nakulong dahil sa krimen na dala ng matinding selos o pag-ibig. Sinasabi niya na kailangan lang niyang tingnan ang mukha ng isang preso para malaman kung ano ang ginawa nito. Ipinaalala sa kanya ni David na hindi siya pwedeng magbahagi ng anumang detalye, na itinuring naman ni Valley na kumpirmasyon sa kanyang hinala. Sa kanyang kwarto, pinakikinggan ni David ang kanyang kasintahan na si Viola habang tumutugtog ng keyboard sa kwarto, at naglambungan silang dalawa. Pagkatapos nagising si David at napansin na nakita ni Viola ang larawan ng kanyang namatay na asawa sa loob ng isang libro. Sumumpa si David na ang kanyang asawa ay nasa nakaraan na, at si Viola na ang mahal niya ngayon. Bago umalis para pumasok sa trabaho, ipinaalala ni David kay Viola na mag-ingat dahil hindi siya pinapayagang magdala ng ibang tao sa kanyang kwarto. Pagkatapos nito, nakatagpo ni David si Dr. Raldi na kinuha para pumalit sa kanyang pwesto. Dapat ay darating ito isang buwan pa ang lilipas, pero maaga itong pumasok para makita si David sa kanyang pagtatrabaho. Nagulat ng husto si David dahil hindi niya alam na tatanggalin pala siya sa trabaho. Sa isang pribadong usapan, nakipag-usap si David kay Levi na nagpaliwanag na bigla na lang sumulpat si Raldi ng walang babala, at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nakapag-usap sa kanya muna. Sumumpa si David na ibinigay niya ang kanyang buong buhay sa trabahong ito, at sinabi ni Levi na iyan mismo ang dahilan kung bakit kailangan niya itong tanggalin. Ang pagtatrabaho ng matagal kasama ang mga kriminal ay hindi mabuti sa mental na kalusugan ng isang tao. Inisip din niya na hindi hinarap ng maayos ni David ang pagkamatay ng kanyang asawa dahil winakasan nito ang sariling buhay at nakakaramdam siya ng guilt dahil hindi niya ito napigilan, kaya kailangan niya ng isang bagong simula. Sa hapon, itinuro ni David ang trabaho kay Renoldi. Ang mga bilanggo ay palaging ginigising gamit ang parehong mga larawan dahil iyon ang mga pinili nila bago pumasok sa hypersleep. Ang preso ngayong araw ay si Anna, na binigyan ng 9 na taong hatol at may karapatan sa quarterly na paggising. Hindi niya maalala kung bakit siya narito, kaya binanggit ni David na nagmaneho siya ng kanyang kotse matapos uminom ng alak. Nakatulong ito kay Anna para maalala na aksidente siyang nawalan ng kontrol sa kanyang kotse at nakapatay ng ilang tao. Pagkatapos ay nagka-breakdown siya dahil sa kanyang guilt, kaya mabilis siyang pinakalma ng system. Habang naghahaponan, sinabi ni David kay Viola na tinanggal siya sa trabaho, kaya sinabi nito sa kanya na tumira na lang kasama niya. Naantala sila ng isang bata na tumatawag dito ng mommy, kaya tinulungan ni Viola ang bata na mahanap ang totoong ina nito. Pagkatapos ng ilang oras, bumalik si David mula sa kanyang pagtakbo sa umaga at nakita ang mga nagpoprotesta sa labas ng gusali. Humihiling sila na malaman ang katotohanan dahil walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari sa mga bagong kulungang ito, at sa tingin nila ay hindi makatao ang pag-imbak sa mga tao na parang mga bangkay. Nang maglakad si David sa malapit, sinabi ng isang nagpoprotesta na pinapahirapan niya ang mga preso. Pagkatapos, nalaman ni David na nagkaroon ng biglaang paggising dahil sa isang emergency, kung kaya't ang presong si 517 ay hindi man lang nakapaghahit ng balbas. Ang kanyang file sa system ay nabura at nawala ng laman. Hindi nila alam kung sino siya o kung ano ang kanyang ginawa. Tinawag ni 517 ang mga doktor dahil wala silang alam tungkol sa kanilang mga pasyente at itinuturing lang silang mga numero, pero tumanggi siyang magbahagi ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang sarili.
Inisip ni David na dapat na nila itong ibalik sa pagtulog nang hindi na ginagawa ang test dahil malinaw naman itong magsalita at hindi mukhang lito. Sa tingin ni Rinaldi ay masamang ideya ito at gusto niyang gumawa ng ulat. Sumang-ayon si 517 at sinabing hindi dapat gumawa si David ng isang malaking pagkakamali bago umalis sa kanyang trabaho. Hindi maunawaan ng mga doktor kung paano niya nalaman iyon. Kaya isiniwalat ni 517 na nababasa niya ito sa kanyang mukha. Pagkatapos ay pumunta si David sa mga locker ng imbakan, sa pag-asang makakahanap siya ng clue sa mga personal na kagamitan ng preso. Subalit, nawala na siya ng akses sa mga confidential na lugar. Bigla siyang nakarinig ng alarma at nagmadaling pumunta sa silid tulugan kung nasaan si Rinaldi na nakatingin sa capsule ni Anna. Mukhang mabilis na nawawala ng oxygen ang babae. Kaya naman, tiningnan ni David ang mga cable at muling ikinonekta ang isang maluwag na cable para maayos ang problema. Sa pag-iisip na hindi pwedeng magkaroon ng dalawang sira sa loob lang ng ilang minuto, binalatan ni David si Raldi ng seryosong paratang na sinasabutahin nito ang system dahil kasabwat siya ni 517 at gusto niya itong tulungang tumakas. Bilang ganti, sa tingin ni Raldi ay kainahinala na gustong ibalik ni David si 517 sa pagtulog ng walang test at isiniwalat na alam niyang nag-imbite ito ng isang babae sa kanyang kwarto. Nang marinig ang lahat ng ito, naglabas si Valley ng baril at sinabi sa mga doktor na tapusin muna ang pakikitungo sa preso bago lumipat sa isang investigasyon. Bumalik ang mga lalaki sa pangunahing silid at nakita si Viola na hinahaplos ang ulo ni 517. Pinaratangan niya si David na sinasaktan ng preso at itinanggi naman ito ni David, pero naniwala sa kanya sina Valley at Raldi. Matapos umalis ni Raldi para tawagan si Levi, napansin ni Valley na may ibinubulong si 517 kaya lumapit siya para marinig ito ng mas mabuti. Biglang ninakaw ni 517 ang baril ni Valley at sinuntok o binaril ito bago itinutok kay David, sabay sabing itali ang sarili gamit ang posa sa upuan. Nang magawa ito ni David, nagsimulang maghubad ang preso at hinalikan si Viola. Sa pagkabigla ni David, mukhang nag-e-enjoy pa ito. Pagkatapos ay sinimulan siyang sakalin ni 517. Kaya naman sinira ni David ang upuan para palayain ang sarili at gumamit ng isang pirasong bakal para saksakin si 517 sa leeg. Parehong bumagsak ang dalawang lalaki habang namatay ang preso. Pagkatapos ng ilang segundo, nagising si David na wala ng buhok at nakatali sa isang upuan. Nagtanong si Levi ng ilang mga katanungan para i-check ang kanyang lagay at napagtanto niya na ipinasok siya sa kulungan dahil sa pagpatay kay 517. Subalit nang sabihin niya na sinaksak niya ito gamit ang isang piraso ng upuan, sinabi sa kanya ni Levi na hindi ganoon ang nangyari. Naglagay siya ng larawan ni Viola sa screen at humingi ng mga detalye. Kaya binalikan ni David ang kanyang mga alaala. Isang araw, pumunta si Viola at ang kanyang anak sa kulungan para mag-record ng mensahe para sa kanyang asawa, na papasok na sa hypersleep. Matapos nilang umalis, hinanap ni David ang file ng kanyang asawa. Lumalabas na si Viola pala ay kasal kay 517 na ang pangalan ay Carlo. Isa siyang neurologist na binigyan ng 80 taong hatol dahil sa pagpatay sa isang babae na kanyang kinalantari o kinalolokohan. Interesado na si David kay Viola matapos ang isang pagkikita pa lang at alam niyang naghain na ito ng papeles para sa diborsyo. Isang gabi, pumunta siya sa kanyang piano concert at nag-aantay sa kanya matapos ang palabas. Mabilis silang nagkasundo at inimbite siya ni Viola sa kanyang bahay. Uminom sila ng alak at nagkabonding dahil pareho silang nawala ng kapareha. Pagkatapos ay naglambangan sila sa sahig ng living room. Sa kasalukuyan, sinabi ni David kay Levi na 4 na taon silang magkasama ni Viola. Subalit, sinabi ni Levi na 11 buwan lang ito na nagdulot ng isa pang alaala. Nakatagpo ni Viola ang isang lalaki na kilala si Carlo ng husto at sinabing ang lahat ng ebidensya laban sa kanya ay sadyang itinanam lang. Bago pa man maipa ng mga ebidensya, naniwala si Viola na walang kasalanan ang kanyang asawa. Kaya naman, gusto niyang tingnan ni David ang file at kausapin si Carlo para malaman ang totoong kwento. Tumanggi si David, na nagdulot ng isang pagtatalo na nagpamulat sa kanya na mahal pa rin ni Viola si Carlo. Ipinaliwanag ni Levi na ilang araw matapos ang pagtatalong iyon, binura ni David ang file ni Carlo at tinanggal ang kanyang oxygen para patayin ito. Ang kawalan ng mga file ay magmumukhang walang laman ang silid tulugan ni Carlo at walang makakakita sa kanyang katawan sa loob ng ilang buwan. Subalit, ang capsule ni Anna ay nakakonekta sa parehong linya ng oxygen, kaya aksidente niya ring napatay ito na siyang nagpatunog sa alarma. Umiyak si David at labis na pinagharian ng guilt, kaya kailangan siyang patulugin muli. Subalit, isiniwalat ni Levi na pinayagan siya ng korte na bunuan ang huling 10 taon ng kanyang parusa sa pamamagitan ng parole. Ngayon, kailangan niyang sundin ang programa para sa pagbabalik sa lipunan o mawawala sa kanya ang lahat ng benepisyo. Sinabi sa kanya ni Levi na natulog siya ng 10 taon. Kaya kamakailan lang ay tumuntong siya sa edad na 55. Bago umalis, kinuha ni David ang kanyang mga gamit mula sa locker, pero isang wallet at sombrero lang ang nahanap niya.
Nang pumunta si David sa kanyang bagong apartment, nakatagpo niya ang kanyang parole officer, na nagsabi sa kanya tungkol sa mga obligadong pagpupulong kasama ang isang support group. Kailangan niyang pumirma sa kanyang bagong trabaho araw-araw at hindi siya pinapayagang umalis ng lungsod. Pwedeng i-check ng officer ang bagong tirahan ni David sa kahit anong oras at pwede pa siyang patawirin o ipatawag sa presinto dahil lang sa gusto nito. Bago umalis, isinabit ng officer ang mga patakaran sa dingding gamit ang chewing gum na kanyang pinaluluwa. Noong gabing iyon, halos hindi makatulog si David dahil patuloy niyang napapanaginipan si Viola. Kinabukasan, nagsimulang magtrabaho si David sa isang hotel. Nang tingnan niya ang mga screen ng surveillance, napansin niya ang isang lalaki na nakatingin sa kamera at ginagamit ang kanyang kamay bilang baril na nagpapanggap na tinatapos ang sariling buhay. Biglang nagulat si David sa isang tunog na parang baril pero isa palang bata na may laruan. Nang tingnan niya uli ang kamera, wala na ang lalaki. Sa kanyang unang pagpupulong sa support group, nalaman ni David na ang lahat ay may kakaibang panaginip at nahihirapang matulog. At ipinaliwanag ng pinuno na ito ay isang natural na side effect ng hypersleep. Ang kanilang mga utak ay nagpalipas ng napakahabang panahon sa panaginip, kaya ngayon ay kailangan nilang mag-adjust muli sa totoong buhay. Nang banggitin ng isang dating bilanggo na nakakaranas siya ng mga guni-guni, inisip ni David na ito ang kanyang namatay na asawa, na sumusumbat sa kanya dahil hinayaan niya itong maglaho ng tuluyan. Kinabukasan, si David at ang iba pang mga dating bilanggo ay kailangang mag-record ng isang ad para i-promote ang programang Hypersleep, na obligado rin sa ilalim ng kanyang mga patakaran sa parole. Gusto ni David na pag-usapan ang kanyang mga guni-guni at kung paano hindi na siya makakain ng mga solidong pagkain ngayon, pero binigyan lang siya ng direktor ng ilang linya na pwede niyang gamitin para ilarawan ang kamangha-manghang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya. Nang mag-isip si David na umalis, nakita niya ang kanyang parole officer sa malapit kaya nagpasya siyang manatili. Sa gabi, pauwi na si David nang makarinig siya ng isang pamilyar na piano. Pumasok siya sa isang bar at natuklasan si Viola na tumutugtog kasama ang isang banda, na ibang-iba sa klasikal na musika na tinutugtog nito noon. Nakita siya ni Viola, pero sinubukan nitong baliwalain siya. Pagkatapos ng ilang minuto, nang umalis si David, sinundan siya ni Viola at sinumpong o sinigawan siya dahil sa lakas ng loob nitong magpakita pa ng mukha. Ang nakalipas na 10 taon ay naging mahirap para sa kanya dahil ginulo siya ng media, kaya ayaw na niyang lumapit pa si David sa kanya kailanman. Nang makarating si David sa kanyang apartment, nahanap niyang bukas ang pinto at magulo ang kanyang living room. Lumabas ang kanyang parole officer mula sa kwarto habang binabasa ang libro ng tula na kinahihiligan ni David kamakailan at sinimulan siyang asarin nito. Siniti siya ni David dahil sa kanyang kalupitan. Kaya naman, hinawakan siya ng officer sa leeg at isinalpak siya sa dingding, sabay sabing hindi kita papatayin dahil magiging pabor lang iyon sa iyo. Pagkatapos, napansin ng officer na pinalitan ni David ang pahina ng patakaran ng isang larawan, kaya itinapon niya ito sa lupa at sinabihan si David na maglinis. Matapos umalis ng lalaki, tinitigan ni David ang larawan dahil hindi niya ito nakikilala. Pagkatapos ng ilang oras, sinusubukan ni David na burahin ang graffiti sa salaming pinto ng hotel. Sa sandaling iyon, binisita siya ni Valley, na nagpaliwanag na ang partikular na graffiti na ito ay ginagamit para markahan ang mga lugar kung saan nagtatrabaho ang mga dating preso. Sinabi sa kanya ni David ang tungkol sa larawan na nahanap niya sa kanyang bahay, at nagpa siya si Valley na masamang senyales ito. Kaya naman, ibinigay niya sa kanya ang kanyang baril at isiniwalat na nagretiro na siya. Kinabukasan, nahanap ni David ang fountain mula sa misteryosong larawan. Nang tingnan niya ang pinto sa likod nito, napansin niya na ang isa sa mga apartment ay may kaparehong apelyido kay Ana. Pagkatapos, isang lalaki ang lumapit sa parehong pinto, at nakilala siya ni David bilang asawa ni Ana base sa mga larawan nito. Ipinakilala ni David ang kanyang sarili bilang kasamahan ni Ana. Kaya sinabi sa kanya ng asawa nito na walang kasalanan si Ana at sadyang itinanaman lang ng ebidensya dahil marami siyang nalalaman. Ang lahat ng mga taong may kapangyarihan ay gustong maalis siya, pero ang ministro partikular ang palaging naiinis sa mga pananaliksik ni Ana. Lumabas na sadyang pinag-aaralan ni Ana ang hypersleep system. Kinuha ng pulisya ang lahat ng kanyang mga gamit pero nagawang itago ng kanyang asawa ang isang kahon na naglalaman ng ilan sa kanyang mga tala at lahat ng mga artikulo sa pahayagan tungkol sa kanyang kaso. Kumuha si David ng mga larawan ng lahat ng ito at nagulat nang makita ang pangalan ni Carlo sa mga papel. Tinitigan ng mga artikulo, sa wakas ay nakilala ng asawa ni Ana si David bilang ang pumatay sa kanya, kaya pinalayas niya ito. Pagkatapos nito, pumunta si David para makipagkita kay Viola, na nagbanta na tatawag ng pulis. Kinumbinsi siya ni David na bigyan siya ng 5 minuto at ibinahagi na magkasamang nagre-research sina Carlo at Ana sa hypersleep system. Inanyayahan ni Viola si David sa loob at hinanap nila ang mga pangalan sa mga tala ni Ana para lang matuklasan na silang lahat ay mga dating preso ng hypersleep. Mukhang may natuklasan sina Ana at Carlo tungkol sa system kaya pinatahimik sila. Sa isang lumang artikulo na isinulat ni Ana, nakahanap si Viola ng larawan ng ministro
Castro kasama si Aaliyah, ang lalaking lumapit sa kanya 10 taon na ang nakakaraan para sabihin na walang kasalanan si Carlo. Sa gabi, nag-aantay sina David at Viola sa kanyang kotse at patuloy na nakikita ni David ang kanyang asawa sa likod ng upuan. Nang umalis si Aaliyah sa kanyang opisina, sinubukan ni Viola na makipag-usap sa kanya pero sinabihan niya itong umalis. Biglang pumasok si David sa kotse ni Aaliyah at itinutok ang baril sa kanya, sabay hingi ng katotohanan. Ipinaliwanag ni Aaliyah na palagi niyang iniisip na tiwali ang programa ng hypersleep, kaya nagpadala siya ng ilang confidential na file kay Carlo para matulungan ang pananaliksik nito. Naantala si David sa pagkabigla, kaya sinuntok o siniko siya ni Aaliyah para agawin ang baril. Pagkatapos ay pinababa silang dalawa ni Aaliyah sa mga kotse at tiningnan ang baril para matuklasan na wala itong bala. Pinunasan niya ang kanyang mga fingerprint dito at ibinalik kay David, sabay sabing patunay ito na hindi siya isang mamamatay tao. Sa bahay ni Viola, inalagaan niya ang sugat ni David at humingi ng tawad dahil naitulak niya ito sa gulo dahil sa paghingi ng tulong sa kanya. Subalit, sinabi ni David na ginaisang niya ito at naghalikan silang dalawa. Nagtapos ito sa kanilang paglambangan pero nangangailangan ding umalis agad si David dahil may panggabing duty siya at sinabihan siya ni Viola na gamitin ang kanyang kotse. Sa labas, nakita ni David ang matandang lalaki mula sa mga kamera na itinuturo uli ang kamay sa ulo nito. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni David na tugma ito sa lokasyon ng kanyang sugat, pero bago pa man siya makapagtanong ay nawala na ang matanda. Sumakay si David sa kotse at nilero ang kanyang sombrero, para lang mapansin ang isang matigas na bagay na nakatago sa ilalim ng tela. Hinailan niya ito palabas at natuklasan ang isang SD card. Agad niya itong isinalpak sa kanyang telepono, at isang video ng kanyang sarili ang nagsimulang mag-play. Bago siya naaresto, ginaising ni David si Carlo nang walang autorisasyon para interrogated ito gaya ng gusto ni Viola. Ipinaliwanag ni Carlo na ibinababa ng hypersleep system ang depensa ng mga preso at binubuksan ang pinto ng kanilang subconscious. Dahil sa panahong ito ay patuloy na kinakausap sila ng mga doktor tungkol sa kanilang mga krimen, ang impormasyong iyon ay pumapasok din sa subconscious. Ginamit ito ng utak para gumawa ng mga panaginip at walang katotohanan na pwedeng ihambing dito. Kaya ang mga panaginip na iyon ay naging mga peking alaala na nagpapaniwala sa mga kriminal na ginawa nga nila ang krimen. Sa sandaling iyon, nakarinig si David ng ingay at sinabi kay Carlo na kailangan na nitong bumalik sa hypersleep. Kaya nakiusap si Carlo sa kanya na huwag sabihin ang kahit ano kay Viola para protektahan siya. Sa kasalukuyan, naantala si David ng isang sigaw at natuklasan na kinidnap si Viola sa isang van. Agad niyang sinundan ang sasakyan at nakitang huminto ito sa isang marangyang kaganapan. Matapos kunin ang kanyang baril, pumila si David at sumulyap sa listahan ng receptionist. Nang turn na niya, sinabi niya ang pangalan na nakita niya at pinayagan siyang makapasok. Noong nasa loob na, nahanap ni David si Raldi at pinasunod niya ito sa kanya sa pamamagitan ng pagbanggit tungkol sa baril. Sa isang bakanteng koridor, nagtanong si David tungkol kay Viola, pero sumumpa si Raldi na hindi niya ito nakita sa loob ng 10 taon. Sa sandaling iyon, dumating si Minister Costa sa party at napagtanto ni David na nagtatrabaho pala si Renoldi para sa kanya sa buong panahon. Si Raldi ang pumatay kina Carlo at Ana. Gayunpaman, isinisi ni Raldi kay David ang kanilang pagkamatay dahil muli nitong binuksan ang kanilang mga file. Nang magbibigay na ng talumpati si Costa, sumabat si David sa kanya sa pamamagitan ng paggamit kay Raldi bilang hostage. Bumaril siya sa kisame at hiniling na ilabas si Viola. Binanggit din niya na maraming walang kasalanan na katulad niya ang ipinasok sa programa. Subalit, patuloy na nagsasalita si Costa na parang isang politiko, na binabanggit kung paano binawasan ng hypersleep ang krimen ng husto. Matapos pumalakpak ang mga tao, ipinaliwanag ni David na nangyari ito dahil sinisira ng hypersleep ang pagkakakilanlan ng isang tao. Pero sa tingin ni Costa ay mas masahol pa ang nakaraang sistema dahil ang muling pagtuturo ay hindi kailanman gumana. Pero pagkatapos ng hypersleep, ang mga preso ay may pagkakataon na magsimula ng bagong buhay. Habang patuloy na lumalakas ang palakpakan ng mga tao, ipinasok ng parole officer si Viola habang tinututukan ng baril. Sumang-ayon si David na pakawalan si Raldi at tumakbo si Viola sa kanyang mga bisig. Kaya sinabi sa kanya ni Costa na pwede na siyang umalis at tamasahin ang kanyang bagong buhay. Ang kanyang kayabangan ay nagpagalit kay David na itinutok ang kanyang baril sa kanya. Pinababa sa kanya ni Viola ang sandata at nakiusap na umuwi na silang magkasama. Sa kanilang paglabas, biglang nagbago ang anyo ni Viola bilang kanyang dating asawa at hinawakan ang baril para tapusin ang sariling buhay. Biglang nawala ang lahat ng tao sa silid, at nagising si David. Bumalik siya sa kulungan. Subalit, sinabi sa kanya ni Levi na hindi siya kailanman umalis at pinaghahalo niya lang ang mga panaginip sa katotohanan. Sa screen, nakita ni David ang mga larawan na pinili niya bago siya pinatulog. Si Viola, ang fountain, at ang kanyang sarili na nakaturo sa kanyang ulo. Lumabas na ang kamay ay palaging nakaturo sa bahagi ng sombrero kung nasaan ang SD card. Habang binabawi ang kanyang mga alaala, sinabi ni David ang lahat sa doktor.
Inisip ni Levi na lito lang siya at pinilit siyang tumingin sa salamin. Lumabas na natutulog siya sa loob ng 35 taon at isa na siyang matandang lalaki. Sa loob ng isang taon, matatapos na ang kanyang hatol, pero sa ngayon, ibinalik muna siya sa pagtulog. Pagkatapos ng ilang oras, tiningnan ni Levi ang mga larawan ni David at nagsimulang mag-alinlangan. Sinuri niya ang mga kagamitan sa locker at nahanap ang SD card na nakatago sa sombrero. Sa silid ng hypersleep, nananaginip si David na masaya kasama si Viola. At dito na nagtatapos ang pelikula. Siguraduhin mag-like at subscribe para makapanood ka pa ng mga ganitong video. Salamat sa panunood.